Ang paglalaban sa gitna ni Mereoleona at nitong si Paladin Morris. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Black Clover Chapter 358. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng series. Tulad ng dati, hindi na natin babalikan pa ang previous chapter kaya kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin mong napanood mo na ang ating previous chapter review ng Black Clover Chapter 357. Pero ang highlights ng chapter na yon ay ang pagkamatay ni Captain Jack at ang kanyang final slash na humati ng napakalaking range sa Clover Kingdom. At ang pinakahuling panel naman ay nagpapakita ng pagkatunaw or pagdidisintegrate ng braso ni Mereoleona na ine-expect natin na dahil nga sa magic ni Morris. And here in the first panel lang current chapter ay makita nating si Morris nga ang katapat ni Mereoleona at ang magic nitong si Morris ang dahilan kung bakit naputol or natunaw ang kaliwang kamay nitong si Mereoleona. Pero bago ang lahat, makita natin sa very first page na ito na ang title ng chapter 358 ay Incineration na para bang nagpapakita ito ng highlights ng paggamit nitong si Mereoleona ng kanyang flame magic. In this very first page and very first panel ay makita natin ang napakaraming tentacles na kamay nitong si Morris na pinipigilan itong si Mereoleona dahil nakita naman natin na kapag nahawakan siya ng tentacles na ito ay maaaring mag-disintegrate ang kanyang buong katawan. Knowing the danger she is in right now, ginamit agad ni Mereoleona ang kanyang Mana Zone, Hellfire Incarnate. Dahil dito ay napalutan na naman itong si Mereoleona ng napakatataas na degree ng flames. And also, we can clearly see na matapos gamitin ni Mereoleona ang kanyang Hellfire Incarnate ay para bang bumalik ang kanyang kaliwang kamay. Pero hindi naman ito actually literal or physical na kamay dahil nabuo lamang ito gamit ang kanyang mana. Dahil naman kung bakit nabilib ng sobra itong si Morris habang sinasabing wala pa daw siyang nakitang kahit na sinong human who have come this close sa mana. Dahil kitang-kita naman natin kung gaano kalapit ang mana dito kay Mereoleona, maaaring hindi pa nakita nitong si Paladin Morris si Yuno Greenburial kaya nasasabi niya ang bagay na to. However, kitang-kita natin na sa paggamit lamang ng simpleng punch nitong si Mereoleona ay natutunaw or nadidisintegrate din niya sa pamamagitan ng kanyang mga apoy ang tentacle na kamay nitong si Paladin Morris. Dito ay in-explain na ni Morris kung ano ang kanyang magic. Sinabi niya na binigyan siya ng panibagong magic nitong si Lucius Socrates na tinatawag nilang Operation. Sa pamamagitan ng Operation, ang kahit na anong bagay na nahahawakan ng mga tentacle na kamay nitong si Morris ay nagdi-disintegrate na nakita naman natin sa previous chapters pa lamang. However, nabanggit niya dito na hindi lamang physical properties ang kayang tunawin or i-disintegrate ng mga tentacle na kamay niyang ito, subalit pati na rin ang magic. So this is a very scary magic, no? Dahil kung iisipin nyo, kahit na anong gamitin ng kalaban niya ay kaya niyong i-disintegrate ang magic na yun. Kaya para bang isang invincible na magic ang gamit na magic ngayon itong si Morris. Maaring maging si Yuno nga ay magkaroon ng tough time fighting Morris dahil kahit nagamitin niya pa ang kanyang enormous amount of magic, as long as kayang hawakan yun itong si Morris ay kaya niya itong i-disintegrate. Subalit nabanggit niya dito na isang napakalaking counter daw nitong si Mereoleona kung ilalaban sa kanya. Dahil itong si Mereoleona ay merong napakataas na complexity at compacted na amount ng mana. At hindi lamang yon, sa sobrang lakas ng intensity ng flames nitong si Mereoleona, it's as if na-disintegrate din ng mga atake ni Mereoleona ang mga tentacle na kamay na ginagamit niya. The only disadvantage is that ang operation magic nitong si Morris ay mas mataas ang regenerative capabilities at mas mabilis ang regeneration kumpara sa magic nitong si Mereoleona. At nasabi pa nitong si Morris na alam daw niya na kahit na ganito kalakas ang intensity ng magic nitong si Mereoleona ay alam din niyang hindi ito magtatagal at meron lamang itong duration. However, for him, kaya niyang ipagpatuloy ang laban kahit na magtagal pa sila ng sobrang tagal. Sinabi naman ni Mereoleona na wala siyang pakialam sa kung ano mang sinasabi at iniisip nitong si Morris at sinisigurado daw niya na bubugbugin at dudurugin pa rin niya itong si Morris no matter what. Habang iniisip naman ng iba pang mga Magic Knights na talagang wala silang magagawa at ang tanging maaasahan lamang nila para talunin itong si Morris ay ang gamitin itong si Mereoleona ang kanyang flame magic to its ultimate extent para matunaw at masunog ang katawan nitong si Morris. And as the fight between Mereoleona and Morris goes on, makita natin na nagpapatuloy pa rin ang mga mini battles ng mga natitira pang mga Magic Knights at ng mga Angels.
Here we can see na ang salamander nitong si Fuegoleon ay nag-evolve na into a Elder Dragon. Napakalaki na in size and surely mas malakas na ito kumpara sa maliit na salamander lamang. Showing that napakalakas ng mga angels at alam naman nating hindi kakayaning talunin ng mga normal na Magic Knight ang mga angels na ito. Itong si Salamander at si Fuegoleon ang nagte-take care ng mga angels para nga naman hindi na magkaroon ng hindrance pa ang laban ni Morris at nitong si Mereoleona. Habang ang mga normal na Magic Knights naman ay nakatitig lamang sa magkapatid na Vermilion, wala silang magawa habang iniisip na wala na ba talaga silang maitutulong para man lamang makadagdag at makaambag sa pakikipaglaban ng dalawang to. And then we get to go back sa laban nitong si Morris at ni Mereoleona. Kitang-kita natin na sa sobrang lakas ng intensity ng flames ni Mereoleona at sa napakatagal na duration ng paggamit niya ng kanyang flame magic, it's as if pati ang kanyang sariling katawan ay nasusunog na rin. And then it came to a point kung saan ay para bang malapit ng makounter nitong si Morris si Mereoleona sa pamamagitan ng napakabilis na follow-up attacks. Sa pamamagitan ng pag-launch ng mga regenerated tentacles right after disintegrating the other one. Confident na dito si Morris na mapapatay niya na finally itong si Mereoleona, subalit may kita natin na nag-sacrifice ang dalawang Magic Knights galing sa Crimson Lions, and due to the operation magic nga nitong si Morris ay unti-unti nang nagdi-disintegrate ang kanilang mga katawan. Gulat na gulat maging itong si Mereoleona sa kanyang nakita at hindi siya makapaniwala, subalit ang dalawang Magic Knights na ito ay hindi man lamang nagpakita ng emosyon at ipinakita pa ang kanilang pagsuporta kay Mereoleona habang sinasabing we'll leave the rest to you. Seeing her fellow members na unti-unting nagdi-disintegrate ay ginamit nitong si Mereoleona ang kanyang sariling flame magic para sunugin na lamang ang dalawang ito at para hindi na magprolong pa ng kanilang suffering. Dito ay tinawanan pa siya nitong si Morris habang sinasabing napaka-magnificent daw at sinunog pa nitong si Mereoleona ang kanyang sariling mga kasama. Here we can see a genuine emotion nitong si Mereoleona na talagang sobrang galit nang dahil lang sa sacrifice na ginawa ng dalawang members ng Magic Knights para lamang makapag-survive na siya dahil alam naman nila na walang ibang makakapatay kay Morris kung hindi ang flame magic nitong si Mereoleona at ng kanyang Hellfire Incarnate. Nang dahil na nga sa nakita pa ng iba pang mga miyembro ng Crimson Lions at ng iba pang mga Magic Knights, na-realize nila na ang natatanging tulong lamang na magagawa nila ay ang i-shield ang katawan nitong si Mereoleona hanggang makarating sa point na kaya nang sunugin ni Mereoleona itong si Morris kung nasa loob na siya ng kanyang firing range. Habang nakita naman ni Morris ang napakaraming sacrifices na ginagawa ng mga Magic Knights na ito, pinagpapatuloy niya lamang ang pagtawa sa mga ito habang sinasabing kahit na napakarami pa daw na sacrifices ang gawin nila, their efforts will always be wasted. And then may kita natin na pinagpatuloy nga ng mga Magic Knights ang pag-shield kay Mereoleona and ginagamit pa rin ni Mereoleona ang paggamit ng kanyang magic habang dinidisintegrate ang mga tentacles nitong si Morris. And in the same process, may kita natin na dahil nga sa paggamit din ni Mereoleona ng kanyang flame magic ay nadidisintegrate din niya maging ang mga Magic Knight members. Pero hindi na yun actually isang big deal dahil ganun din naman magdidisintegrate din lang ang katawan nila at kung hindi gagamitin ni Mereoleona ang kanyang magic, mawawalan lamang ng kwenta ang pag-sacrifice nila. Hindi naman makayang tumingin ni Fuegoleon ang ginagawang sacrifices ng kanyang mga Magic Knight members. Pero we have a thought in mind. Naisip niya dito na kahit na daw napakabilis ng regeneration at disintegration speed nitong si Morris, hindi daw pwedeng maging infinite ang paggamit ni Morris ng magic na yon dahil imposible daw yon. Naisip niya na surely there is a limit maging sa operation magic na binestaw nitong si Lucius dito kay Morris. And naisip din niya na maaring napansin na yon ni Mereoleona at sinasabayan niya lamang ang paggamit ng magic nitong si Morris as if hindi niya yun napansin at para makot nito off guard. Habang patuloy ang pag-disintegrate ng iba pang mga Magic Knight members nang dahil na nga sa pag-sacrifice nila para makalapit lamang itong si Mereoleona dito kay Morris, patuloy din ang pang-trash talk nitong si Morris sa kanila na dahilan kung bakit mas lalo lamang nagagalit si Mereoleona. Then here comes a explanation sa paggamit ni Mereoleona ng kanyang Hellfire Incarnate. Nabanggit niya dito na habang patuloy niyang ginagamit ang Hellfire Incarnate at patuloy siyang lumalaban, tumataas lamang ng tumataas ang level ng kanyang mana at ng kanyang intensity ng flames dahil naiipon daw ito sa loob ng kanyang katawan at habang tumatagal ay parabang nagcha-charge up lamang siya ng strength. Just from seeing how stronger the firepower nitong si Mereoleona is right now, na maging ang kanyang sariling balat ay nasusunog na nang dahil sa napaka-intense na paggamit niya ng kanyang magic, surely she have already stored more than enough firepower para matunaw at ma-disintegrate din itong si Morris in case na magkaroon na siya ng chance na gamitin ang kanyang firepower close range.
And then in the last panel may kita natin na nakalapit na nga itong si Mereoleona dito kay Morris habang ginagamit ang kanyang Kalidus Brachium Purgatory Cremation. At kitang-kita natin dito na maging itong si Morris ay kinakabahan at natatakot na ngayon dahil nasa close range na nga si Mereoleona at talagang madidisintegrate din siya kapag nirelease nitong si Mereoleona ang kanyang full power at ang na-store niya ng mga flames from beforehand. As of now, hindi natin sigurado kung ano ang kulay ng flames nitong si Mereoleona nang dahil dito, pero may kita natin sa ibang mga arts from the artist from Twitter na halos naging kulay blue na ang flames dito ni Mereoleona. Habang sinasabi niya pa kay Morris na sa ngalan ng mga sinacrifice niyang mga member ng Magic Knights, pinapangako daw niya na susunugin niya itong si Morris until wala nang kahit na anong matira sa kanyang bangkay. And this is where the chapter ends sa paggamit nitong si Mereoleona ng kanyang Kalidus Brachium Purgatory Incineration or Kalidus Brachium Purgatory Cremation. In fairness, napakalakas ngayon ni Morris kumpara sa kung anong klaseng tao lamang siya before dahil alam naman natin na hindi siya isang combat type and napakadaya din naman ng ibinigay sa kanyang magic nitong si Lucius Ogrates. But I think nasasayang ang Operation Magic dito kay Morris dahil hindi naman siya actually that good of a combatant. Dahil kitang-kita naman natin na inaasa niya lamang ang kanyang pag-atake sa kanyang mga tentacles at wala na siyang ibang ginagawa. Kaya hindi niya na-utilize fully ang magic na binigay sa kanya ni Lucius. But that's a good thing actually dahil kung ibang malakas na paladin ang nabigyan ng power na ito ay siguradong walang ibang makakatapat sa kanya. None other than Asta of course. But we also get to see the explanation behind Mereoleona's Hellfire Incarnate at siguradong sa susunod na chapter ay mawi-witness natin ang full output ng kanyang in-store na magic sa pakikipaglaban niya kay Morris na tinawag niyang Kalidus Brachium Purgatory Cremation. But I think that is all para sa ating chapter review ng Black Clover chapter 358. Be sure to leave a like, subscribe para naman palagi kayong notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.